Okay po? So bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pa na binibigyan niyo kami ng mga oras pa upang ang inyong salita ay tumibay sa aming mga puso at ang inyong salita ay lumiwanag sa aming mga isipan habang kami po ay nabubuhay sa mga huling panahon. Hindi pa namin alam kung gaano pa katagal yung ibinibigay po ninyong pagkakataon sa amin upang kami po ay makapaglingkod at makagawa sa aming mga Kristiyanong pamumuhay. Kaya habang kami po ay naghihintay, narito po kami sa inyong harapan nagtitipon, nagsasama-sama upang patuloy na patibayin ang aming pananampalataya at ang salita sa aming mga puso. Kaya nawa po ang salita ng Diyos sa tulong at gabay ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay magturo po sa aming kalagitnaan. Pakilagay po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Okay, yung ating pong pag-aaral ay may title na Christian Living Seminar at may tema na Christian Living in the Last Days. Tama po, sa mga huling araw, paano ba nabubuhay yung mga Kristiyano? Tama po. So ngayon, ang unang topic natin ay tungkol sa pananalangin ng isang Kristiyano. Tama po. Dito po sa Mateo, chapter 26, verse 41, ay may sinabi po si Jesus. Okay po? Babasahin ko po sa inyo. Sabi po, Mateo chapter 26, verse 41, sabi po dito ni Jesus, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Okay po? Mahalaga po yung sinabi ni Jesus sa mga disciples. Okay? Alam nyo, yung pinaka-kulang sa isang Kristiyano, prayer time. Tama po? Yung prayer time, isa sa pinaka-struggles ng maraming Kristiyano. In the last days, bakit po? Dahil yung ating panahon ay panahon ng masyadong abala ang mga tao. Masyadong busy. Masyadong abala ang mga tao sa ating panahon. Kaya sabi ni Jesus, kayo'y maging handa at manalangin. Bakit po? Sabi dito, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ibig sabihin, yung Christian life, yung buhay Kristiyano, mayroon pong mayroon po itong pakikipaglaban. Ano po? Actually, ang pakikipaglaban dito ng Espiritu ay pakikipaglaban saan? Sa laman. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Kaya, tingnan po natin yung nangyayari ngayon sa ating paligid. Hindi ba? Kahapon, pinakita ko po sa inyo yung worst scenario. Di ba? Worst scenario ng situation sa sunog sa California. Di ba? Hindi lang yun. May mga bali-balita ng earthquake. Ano po? Kaya si Jesus, sabi niya, dapat kayong maging handa. Dapat kayong maging ready. Kasi, sabi ni Jesus, pag naging Kristiyano ka, meron ka ng battle sa ating flesh, sa laman. Ano po? Yan yung topic natin ay may title na ang panalangin ng matuwid. Gaano ba kapangyarihan yung panalangin? Di ba? Ngayon po ang mga tao, maaari dahil sa dumaranas ng mga trials, pagdurusa, kawalan ng mga bagay, nagkakaroon sila ng sincero ng panalangin sa Diyos. Ano po? Maaari sa nakikita nila, di ba?
Kaya gaano ba kakapangyarihan ng panalangin para sa isang Kristiyano? Okay? Sa James chapter 5 verse 16, binanggit po, kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, ipanalangin ninyo isa't isa upang kayo gumaling. Sabi po, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So, ang sabi po, yung panalangin ng taong matuwid. Okay? Sino ba yung taong matuwid na binabanggit dito? Ito ba yung mga born-again believer? Yes. Tayo ay ginawang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Kaya dapat sabi niya, yung panalangin mo ay magiging makapangyarihan at mabisa. O? Nananalangin mo ba kayo? Sa gabi, pagising sa umaga, di ba? Kaya sabi ng Bible, sabi ni Jesus, maging handa kayo at manalangin sapagkat ang Espiritu ay willing, nagnanais, subalit ang ating laman ay mahina. No? Hanggat hindi natin nadidefeat yung malakas na purpose ng flesh sa ating katawan, sa ating body, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Kaya sabi, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Nag-pray mo ba kayo kahapon? Lord, pupunta ako sa Christian Living Seminar. Kung mayroong i-invite sa akin, please sabihin, ibuka mo yung bibig ko na meron na akong pupuntahan. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Tama po? Priority ko munang makinig sa salita ng Diyos. Tama po? Thank you. Kaya kung meron tayong pagnanais, hindi ba? Kung meron tayong pagnanais sa pagkain, di ba? Pag nagutom tayo, nagnanais tayo kumain. Nabubusog tayo, nasasatisfy yung ating body. Pero kung meron din po tayong pagnanais sa spiritual, mabubusog din tayo. Yung ating spiritual life ay titibay at tatatag. Patitibayin ng Diyos yung salita sa ating mga puso. Kaya sabi dyan, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Okay. So dito, sabi po ng isang nag-quote, prayer is like a breath. Without it, you cannot live. Yung panalangin po ay parang isang hininga. Ano po? Kung wala ang panalangin, hindi ka mabubuhay. Ano po? Hindi ka makakasurvive. Alam niyo, maaari ngayon maraming nananalangin sa Diyos, hindi ba? Pagkatapos ng mga storm o sakuna. Ano po? Pagkatapos ng maubos yung mga bahay sa California, maaari maraming tumatawag sa Diyos, Panginoon, paano kami, gano'n to, di ba? Kaya sabi dyan, a day without a prayer is a day without blessings, and a life without a prayer is a life without power. Kung wala daw panalangin, walang kapangyarihan ng Kristiyano nating pamumuhay. Diba? Kaya sabi diyan, a day without a prayer is a day without blessing. And a life without a prayer is a life without power. Kaya yung in the last days, maraming maraming temptation. In the last days, sabi ng Biblia, ano daw po ang magiging kalagayan ng tao? Sabi po dito sa Bible, sa 2 Timothy, okay, in the last days, sabi po, chapter 3, okay, kasamaan sa mga huling araw. Ano po? Ngunit unawain mo ito sa mga huling araw. Okay? Mga huling araw, in the last days, darating ang mga panahon ng ano po? Kapighatian. Nangyayari ho ba ito ngayon? Kapighatian? Yes.
Maraming tao napipighati dahil yung mga bagay na kayamanan nila ay naglaho sa kanila. Tama po? Sa palagay niyo ba, makakatulog sila? Kung ang $1,000,000 mansion mo ay nasunog ng gano'n na lang, makakatulog ka ba? Palagay ko, hanggang mamatay ka, hindi mo malilimutan yung pain na yon. Tama po? Hanggang habang nabubuhay ka, lagi mo lang maaalala, sayang yung ganito, $40,000,000 mansion na sunog, lagi mo maaalala. Tama po? Kaya sabi po, in the last days, darating ang mga panahon ng mga kapighatian. Hindi lang yun, yung mga tao magiging may ibigin sa kanilang sarili, may ibigin sa salapi, may yabang, mapagmalaki, mapanlait. At ang sabi ko dito, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksir, matitigas ang ulat palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Tama po? Kaya yung tao, kapag walang pag-ibig sa Diyos, hindi nila gustong mag-sacrifice para sa Diyos. Kahit naman po, yung mga tao, di ba, pagka sa normal na proseso, pag umiibig ang isang lalaki, nagsasacrifice, o ang isang babae. Tama po? May sacrifice. Pero kung ang tao ay umiibig sa Diyos, magsasacrifice din siya para sa Diyos. Pero ang sabi ko dito, ang tao hindi umiibig sa Diyos, pero magiging maibigin saan? Ano po? Sa totoo lang, mas nangihinayang ang tao sa material na bagay kaysa kaluluwa nila na pwedeng mahulog sa walang hanggang impyerno. Mas yun ang iniisip nila, yung material na bagay, kaysa yung kalagayan ng espiritu. Ano po? Mas nababagabag ang tao sa maraming material na bagay na nawawala kaysa yung kaluluwang mahuhulog saan? Sa impyerno. Ano po? Hindi sila nababagabag kung saan pupunta yung kanilang espiritu pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Pero nababagabag sila sa material na bagay na nawawala sa kanila. Tama po? Kaya in the last days, ganun yung kalagayan ng tao. Sabi ko rito sa Bible, meron mga tinatawag na meaningless prayer. Tama po? The meaningless prayer. Sa 1 King chapter 18 verse 26, yung meaningless prayer ng mga false priest kay Baal. Tama po? Sabi dito, sa 1 King, chapter 18, verse 26, kanilang ginawa ang baka na ibinigay sa kanila, kanilang inihanda, at tumawag sa pangalan ni Baal mula umaga hanggang tanghaling tapat, na nagsasabi, O Baal, tingin mo kami. Ngunit walang tinig, walang sumasagot. Sila lumukso sa palibot ng kanilang dambana. Sa verse 29, sabi po, nang makaraan ang tanghaling tapat, sila'y nagngangawa hanggang sa oras ng paghahandog ng alay ng hapon sa hapon. Ngunit wala kahit tinig, walang sumasagot, walang nakikinig. So yung prayer nila kay Baal, paulit-ulit. Tama po? Alam natin yung history ito ni Elijah. Tama po? Sige, magdasal kayo sa Diyos nyo. Di ba? Maghapon nagdasal. Anong sabi ni Elijah? Baka natutulog yung Diyos nyo. Lakasan nyo pa. Di ba? Yung panalangin nyo, lakasan nyo pa. Paulit-ulit. Di ba? Merong ganitong prayer, paulit-ulit. Tama po? Dati ba, ganito mag-pray yung mga... Naranasan nyo ba mag-pray ng paulit-ulit? Ha? Paulit-ulit. Walang ibang prayer. Yun lang, paulit-ulit. Kaya this is the meaningless prayer. Tama po? Kaya yung panalangin ng isang Kristiyano, ang sabi po ay makapangyarihan. Pero ang tanong dito ay, ang mga born again ba nananalangin ng mga kaluluwa para makapasok sa langit? Yung mga patay, ipinapanalangin ba ng mga born again yung mga patay?
Pinapanalangin? Hindi po. Ang ipinapanalangin ng mga born again, yung mga buhay, na sana maligtas sila. Tama po? Sana dumating sa isip at puso nila yung tunay na pagsisisi sa harapan ng Diyos. Buksan yung kanilang isipan. Pero may mga tao dito, paulit-ulit yung prayer, paulit-ulit lang. Okay? So sabi ni Martin Luther, prayer is a strong wall and fortress of the church. It is a godly Christian weapon. Panalangin, tama po? Isang matibay na bakod sa atin. This is the wall of our faith, di ba? This is the fortress. Kapag mahilig kayo manalangin, magbasa ng Biblia, yung buhay Kristiyano po ninyo titibay at tatatag. Sabi ng mga disciples, kayo na ang magbigay ng mga pagkain dyan. Hindi namin pwedeng pabayaan yung salita at pananalangin. Tama po? Sa Acts chapter 6, mas mahalaga yung salita at pananalangin. Prayer. The words and prayer. Okay? Sabi ni Martin Luther, ang panalangin ay isang matibay na sandigan, fortress, pwedeng silungan para sa church. This is a strong wall and fortress of the church. Kapag hindi po kayo nananalangin para sa mga mahal sa buhay, sa mga kaluluwang ito, sabi ng Bible, the prayer of righteous men is avails much. Ano po? The powerful. Ngayon kung hindi po kayo nagpe-pray, sayang yung time. Hindi ba? Sabi po dito sa ni John MacArthur, sabi niya, prayer is the normal response to that pressure as believers. We all have entered the divine atmosphere to breathe the air of prayer. Only then can we survive in the darkness of the world. Sabi po ni John MacArthur, yung panalangin is a normal response to the pressure. As a believer, sabi niya, pumapasok tayo sa isang banal na atmosphere. Diba? Pumapasok tayo sa presensya ng Diyos kapag tayo nananalangin. Nag-enter tayo sa presensya ng Diyos kapag tayo nagpe-pray. Kaya pag nagpe-pray tayo, hindi ba, sinasabi natin, Panginoon, buksan mo, linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan para yung panalangin ko ay walang maging hadlang. So in the last days, we can survive through this kind of prayer. Sabi dito, only then can we survive in the darkness of the world. Okay. Yung nangyayaring kadiliman, yung nangyayari sa ating panahon ay lahat ng ito ay nakaplano at nakasulat sa Biblia. Kaya sinabi ni Jesus, bago siya dumating, makakakita kayo ng mga bagay na hindi pa nangyayari, iba't ibang pangyayari. Okay? Magdidilim ang langit, di ba? Makakakita kayo ng mga bagay na magkakaroon kayo ng takot, manginginig ang inyong laman. Opo. Yan ang sabi ni Jesus. Pero meron ding tinatawag na self-centered prayer. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 5. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga ano daw. Mapagkunwari. Sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga, sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sabi ni Jesus, kapag kayo ay manalangin, huwag kayong tulad sa mga mapagkunwari. Ano po? Sino ba ito? Yung mga religious people, hindi ba? Yung mga relihiyosong tao. Kaya sabi ni Jesus, sa panahon ni Jesus, yung mga Pharisee, mga relihiyosong tao na nanalangin in public. Tama po? Kaya sabi niya, pag manalangin kayo, huwag kayo maging mapagkunwari. Sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga, sa mga panulungan na lansangan, upang makita sila ng mga ano? Makita sila ng mga tao. Ano po? Yun yung sinasabi ni Jesus.
So, bakit kailangan natin manalangin? Why we need to pray? So, bakit ba kailangan natin mag-pray? Sabi ni James, yung panalangin ng isang matuwid ay makapangyarihan. Tama po? So, sabi ko rito, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat pa sa inyo. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Tama po? Sino po yung tinutukoy dito ni Pablo? Mga kapatid, this is a born-again believer. Sabi niya, kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. It is a fearful. Tama po? Hindi natin alam kung mamayang gabi, bukas, ngayon. Tama po? Pero tiyak tayo dahil sinasabi ng Biblia, lahat ng mga bagay na palatandaan para bumalik ang ating Panginoon ay nangyayari na sa ating panahon. Wala nang eksaktong oras at araw. Kayo ho ba? Ready na ho ba kayo pag dumating ang Panginoon? Sabi ng Bible, mga sapit na naghihintay sa Panginoon. Di ba? Ready na ho ba kayo? Yung mga Kristiyano, di ba? Pag tinignan mo sila, yung konti lang yung ready. Mas marami ay mapapansin mo yung kanilang Christian life, hindi ganun ka intact sa salita ng Diyos. Alam niyo, habang paparating ang ating Panginoon, dapat mas naging tayo, mas malapit sa salita, mas malapit sa Panginoon. Kaya sabi diyan, kayo din ang nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kaya dapat nagbabantay tayo. Tama po? Nagpipray tayo, Panginoon. Idilat mo yung aking mata. Sa huling panahon, makita ko kung ano yung mga bagay na sinasabi mo, maunawaan ko ito. Tama po? Maunawaan ko yung mga bagay na nakikita ko ngayon na hindi pa nangyari noong unang panahon. Sabi, kapag sinasabi nila, kapayapaan, katiwasayan, ano daw ang darating? Kaagad darating sa kanila ang pagkawasak. Okay. Sabi po, kapag sinasabi nila kapayapaan, katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Ako? Sabi, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, napaka-imposible na, di ba, maabot yung mga matataas na lugar para mawasak, di ba, yung bahay. Di ba? Safe kami dito, ang gaganda ng mga bahay na nakikita, pinapakita, mga talaga namang elegant yung mga, siyempre, hindi ba, yung mga professional, yung mga tao na may pera, matatalinong tao, pag magpapatayo kayo ng bahay, magpo-consult kayo sa mga expert, tama po? Sa mga engineer, tama po? O magpapatayo ako ng bahay, papagawa, saan ba yung magandang lugar at safe? Hindi binabaha, hindi magkakaroon ng problema yung lupa, tama po? Detestingin pa nila yung lupa, o dito, okay dyan, di ba? Pero, pag sinasabi nila yung ganitong bagay, safe kami dito, biglang dumarating yung dumarating yung pagkawasak. Tama po? Kaya, halimbawa, yung isang trahedya bago dumating yung sa California, hindi ba? Yung eroplanong bumaba sa Jeju, South Korea. Tama po? Sa tingin nyo, bago sila sumakay sa aeroplano, ini-expect ba nila na mangyayari sa kanila yun? Halimbawa, sinabi nila sa iyo, bibigay ko na lang sa iyo itong mga milyon-milyong pera ko. Kasi babagsak yung aeroplano na yan, ikaw na lang ang sumakay, pwede. Tatanggapin nyo ba? Tatanggapin nyo yung pera, pero alam, sinabi niya, babagsak yan, mawawasak. Papayag ba kayo? Pero sabi mo, hindi na, sa'yo na lang yung pera mo. Anong mangyayari? Mamamatay din naman ako dyan. Kung alam ba nila na ang aeroplano yun ay mawawasak, mamamatay sila, sasakay pa sila?
Hindi. Di ba? Siguro, mauna, masaya sila nag-uusap. Magkikita tayo, ganito, di ba? Kapayapaan, magiging masaya ang pagtitipon ng pamilya dahil December 29. Tama po? Hindi nila ini-expect na mag-ending sa ganong horrific and terrible na pangyayari yung buhay nila. Tama po? So, sabi ng Bible, sabi po, kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang alin? Biglang pagkawasak. No? Siguro ganun din iniisip ng mga tao sa California, di ba? We are safe, no problem, di ba? Pinakamagandang isang city sa Amerika is LA, Los Angeles, di ba? Parang naisip ko nga, Los, siguro nawawalang anghel ito. Di ba? Napakaganda ng city. Pag tinignan mo sa picture. Pero, sabi ng mga tao, it is impossible yung ganito mangyari ng by accident lang. Hindi natin alam bukas, hindi natin alam ngayon. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, kailangan maging handa kayo, manalangin at maging handa. Ano kaya yung asawa ko? Hayaan mo na yan, matigas ang ulo na. Minsan hindi ba, pag hindi ka nananalangin, hindi ka matatag na Kristiyano, masakit sa ulo yung asawa na ayaw makinig ng salita ng Diyos. Tama po? Pag pinipilit mo na, makinig ka na, maligtas ka, magpunta ka sa langit. Isipin mo yung kaluluwa mo kung saan pupunta. Alam mo mga lalaki, mahirap yan na maakay sa gospel, sa salita ng Diyos. Bihira lang yung mga lalaki na nakakatagpo ng words of God. Kasi ano po ang problema sa lalaki? Siguro yung pride. Ayaw nilang, inisip nila, boring yan ang makinig ng Biblia. Pero alam nyo, yung salita ng Diyos ay maaari hindi pa nila masyadong naiintindihan kung bakit kailangan. Ako. Yung sabi dito, kapayapaan, katiwasayan, kapag sinasabi nilang katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang ano. Ito yung salitang bigla. Pag sinabing bigla, surprise. Tama po? Hindi mo inaasahan, hindi mo ina-expect. Diba? Hindi mo ina-expect na mangyayari yung ganitong bagay. Kaya yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na parang imposibleng mangyari, pero nangyayari sa ating panahon. Tama po? Kaya kung titignan mo, wala nang imposible sa ating panahon. Lahat ng bagay pwede na mangyari, di ba? Kaya sabi ni Jesus, maging si Jesus, nang siya po ay nag-ministry dito, Jesus' earthly ministry was remarkably brief, barely 3 years long. Yet in those 3 years, as much have been true in his earlier life, he spent a great amount of time in prayer. So yung Panginoon, si Jesus, kahit hindi mahaba yung kanyang ministry sa loob ng 3 years, pero sabi po, he spent a great amount of time in prayer. Kaya pag binasa niyo po sa gospel, ang Panginoon madalas nananalangin. Tama po? Madalas nananalangin. Madalas. Kaya sinabi niya manalangin kayo sapagkat ang espiritu ay willing, subalit ang laman ay mahina. In the last days, sabi doon, you can stand and strong through word and prayer. Word and prayer. Kapag matatag sa salita ang iyong puso at yung relasyon natin sa Diyos ay intact, kahit dumarating yung mga mabibigat na trials, hindi tayo babagsak. Tama po? Yung prayer kasi ay tinatawag na fellowship, di ba? Fellowship with the Father. Di ba? Pag nagpe-pray tayo, kinakausap natin ang Panginoon, yung Tatay sa langit. So this is a prayer, this is a fellowship time. Tama po? Panginoon, lahat sinasabi natin, okay? Yung sabi dito, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng
lakas. Upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sabi ni Jesus, maging handa kayo sa bawat panahon. Nananalangin magkaroon kayo ng ano po? Lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito. Ano po yun? Yung mga tribulation, trials. Minsan iniisip ko nga, nakikita ko yung nangyayari na ito ay tribulation. Ano po? Trials. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon dahil sa tayo ay ano? Tayo ay kanyang pinoproteksyonan, iniingatan. Yung kanyang mga anak, iniingatan ng Panginoon, pinoproteksyonan tayo. Lalo na kung lagi tayong lumalapit sa Diyos, Panginoon, everyday. So, yung sabi niya, maging handa sa bawat panahon. Manalangin, magkaroon kayo ng lakas. Tama po. Kailan ba mahina ang pananampalataya ng tao? Kailan mahina ang pananampalataya ng tao? Mahina ang pananampalataya ng tao kapag nasa matinding pagsubok, trials. Tama po. Pero pag maraming blessings, laging nakapokus sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Di ba? Pero pag may trials, ang hirap mag-thank you sa Lord. Ako? Sabi niya, manalangin kayo na magkaroon kayo ng lakas. Kailan natin kailangan yung lakas? Sa panahon ng tribulation, trials. Ako? Na tayo ay manatiling natitiwala at nakatayo. Yan sinabi ni Jesus. Okay? Upang makatayo kayo sa harapan ng tao. Even in early church, sabi ko rito, the early church learned that lesson and carried on Christ's commitment to continual unceasing prayer. Yung unceasing prayer is non-stop prayer. Tama po? Every day. Kaya sa Acts chapter 1 verse 14, sabi po, sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para saan daw? Panalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at kanyang mga kapatid. Maging yung mga naunang mananampalataya, sama-sama sila, nananalangin, nagpa-pray sila every day. Di ba? Actually, sa Book of Acts, nung nagsimula yung church, araw-araw sila nagtitipon. Tama po? Araw-araw silang nagsasama-sama. Pero sa ating panahon, twice a week na lang, di ba? Maliban mag may ganitong activity. So sabi ko rito, sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa panalangin. Okay? Kasama ang mga babae para sa panalangin. Okay? Yan sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, nananatili sila sa tulong ng mga apostol at sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay sa mga pananalangin. Okay? Pananalangin po. Okay? Kaya yung panalangin ay paulit-ulit binabanggit sa Bible. Okay? Si Pablo nagsabi, ipanalangin nyo kami na maipahayag namin ang ebanghelyo ng may katapangan. Ang mga disciples, nanalangin din sila, Panginoon, bigyan mo kami ng matapang na puso para ang ebanghelyo ito ay aming maipangaral. Tama po? Sa gitna ng matinding kahirapan at pagsubok. Kaya sabi po, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at paglilingkod sa salita. Kaya meron kong dalawang mahalagang binanggit yung mga disciple. Prayer at saka word. Tama po? Alam nyo, ang panalangin ay isa sa pinakamalaking tulong sa atin. Kahit sa mga pastor, kahit sa mga Kristiyano, kapag kayo ay prayerful, pagka kayo po ay laging nagpe-pray, makakatanggap kayo ng divine o banal na patnubay o gabay sa Diyos. Yung guidance.
Kapag ka nahihirapan po kayo, may trouble sa buhay, pag dumulog kayo sa Panginoon, makakatanggap po kayo ng tulong. Maraming beses na namin na-experience yun. Okay? Kasi sa panahon ng ganon, mahirap manalangin, hindi ba? Pero yung panahon na yun, dapat mas maging mahusay ka manalangin. Tama po. Kasi sabi, yung mga disciples, sabi nila, mahalaga yung prayer, tsaka yung word. Okay? So we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Kaya yung mga disciples, sabi nila, ilalaan namin yung panahon namin sa pagpanalangin at pagtuturo ng salita sa iglesia, di ba? Kaya yung panalangin sa mga brothers and sisters, mahalaga po yun, di ba? Kaya lang pagka yung pastor, siyempre, hindi niya kaya isa-isa, hindi panalangin kung marami, tama po, kung 100. Kailangan may listahan, mga pamilya, ipanalangin. Dapat nagpipray din kayo para sa mga taong ito, brothers and sisters. Tama po? Nasabi po, throughout his life, the Apostle Paul exemplified this commitment to prayer. Maging si Pablo, sa kanyang buhay Kristiyano, si Apostle Paul, si Pablo, sa kanyang buhay, lagi niyang binibigyan diin yung commitment ng isang Kristiyano sa pananalangin. Dapat meron tayong ganong kaisipan. Okay po? Nasabi dito sa Romans chapter 1 verse 9, sabi po and 10, sabagat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Lagi kong inihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos makapunta sa inyo. Ano si Paul? Sabi niya, walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Meron po ba kayong ganito? Minsan yung panalangin nakakapagod sa totoo lang. Pag hindi po kayo busog sa salita ng Diyos, mapapagod po kayo sa prayer. Kaya si Pablo sabi rito, walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Walang tigil. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 4, na laging nananalangin may ano po? Kagalakan. Sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng araw hanggang ngayon. Sabi ni Pablo na laging nananalangin may ano po? Kagalakan. Di ba? Hindi po inaantok. Nananalangin laging inaantok. Ng mga Kristiyano, kasi kami nung nag-aaral po sa seminary, ang unang-unang itinuro sa amin, discipline. Discipline, prayer, and devotion. Kung wala kang prayer and devotion, di ka pwede lumabas ng room. Madidemerit ka. Bawal ang walang devotion at prayer. Pagigising sa umaga, alas 5 pa lang gising na, magsisimula na yung devotion at prayer. So merong naka-duty na mahinarya, naka-duty na titignan isa-isa yung mga room kung nagdi-devotion ka ba at nagpe-pray sa ganung oras, may iikot kasi kakalembangin eh. Ting. Bangon lahat. Pagkabangon, maglilamos, tapos pagdating ng alas 5, start na yung devotion. Prayer. So sa start ng oras na yun, may umiikot, titignan isa-isa yung mga room. Kung ginagawa mo ba yung pagdi-devotion at saka pananalangin. Ganun po araw-araw. Kaya dahil yung ganong cycle ng buhay mo sa maraming taon mong ginawa, na-establish mo na, nasanay ka na. Tama po? Kaya paglabas ng seminary, sanay na pagdating sa labas. Pag hindi ka nakabasa, hindi nag-pray, parang kulang na kulang yung isang araw. Kasi yung body mo, tsaka yung mind mo, na-mindset mo na yan. Tama po? Kailangan gagawin ko to. Walang iniwan sa mga taong naninigarilyo, di ba? Hindi pwedeng hindi ako manigarilyo sa isang araw. Bakit? Kasi pagkatapos kumain, gusto ko manigarilyo. Pagkatapos matulog, bago matulog, gusto ko manigarilyo.
Walang iniwan sa ganong mindset. Nakaisip, naka-build na yun sa mind mo na kailangan gagawin mo. Pag hindi mo ginawa sa isang araw, hindi ka mapapakali. Ano po? Subukin mo yung change smoker sa isang araw, hindi makapagsigarilyo. Sa tingin nyo, magkakaroon ba siya ng peace of mind? Eh, sigurado hindi siya makakatulog. Tama po? Parang ganon, yung word and prayer. Pag na-establish mo sa iyong sarili, sa iyong mind at sa iyong heart. Parang pag hindi mo ito ginawa, hindi ka rin makatulog, hindi ka rin mapakali. Ano po? Pero may mga Kristiyano siguro nakakatulog ng walang panalangin at walang pagbabasa. Hello? Ano po? So pag ganun po, delikado po iyan sa Panginoon. Di ba? Sabi ni Jesus, manalangin kayo sapagkat ang Espiritu ay willing, subalit ang laman ay mahina. No, alam natin yung laman natin, itong katawang ito ay laging sumasalungat sa kagustuhan ng ating Espiritu. Okay? Kaya sabi diyan, si Pablo, laging nananalangin may kagalakan. Okay? Sa Colossians chapter 1, verse 3 and 4, sabi po, nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pananalangin para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Sabi po dito, pananalangin para daw kanino? Para sa brothers and sisters. Tama po. Kaya sabi ni Pablo, nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa aming pananalangin para sa inyo. Ang tanong dito, ang pastor, ang minister lang ba ang dapat manalangin? Ha? Minister lang ba ang dapat manalangin? So, kailangan kayo din matutunan niyo yung prayer. Tama po? Kung nananalangin po kayo everyday, maganda po yun. Kung everyday kayong tumutulog sa Diyos, everyday kayong lumalapit sa Diyos. Okay? Yan sabi ni Pablo, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwing ay binabanggit namin kayo saan? Sa aming panalangin. Okay. Ilang beses binanggit ni Pablo tungkol sa prayer life ng mga born-again believer. So in the last days, dapat yung panalangin natin mas, anong tawag dito? Mataimtim. Tama po? Mataimtim. Yung panalangin natin dapat ay mataimtim at malapit sa Diyos. Panginoon, baguhin mo ako, baguhin mo yung pagkatao ko, bigyan mo ako ng puso na nagugutom sa iyong salita. Yun ang panalangin natin. Lagi mong bubuksan ng mata ko sa mga espiritual na bagay sa kalooban mo para ito ang makita ko, hindi yung gusto ko. Alam nyo, yung panalangin natin ay hindi po yung gusto natin dapat. Tama po? Yung prayer dapat natin, yung gusto dapat ng Diyos. Ano ba ang gusto mo, Panginoon? Tama po? Hindi yung gusto natin. Ang problema, yung panalangin ng iba, yung gusto nila. Of course, meron tayong gusto. Subalit, kung hindi ito gusto ng Diyos para sa atin, it is impossible. Pero sabihin natin, Panginoon, ano po yung gusto mo para sa akin? Ano ba yung gusto mong gagawin ko para sa iyo? Diba? Yung gusto mo, yung nais mo, ano ba yung nais mo? Buksan mo yung mata kong espiritual para makita ko, para yun ang aking gagawin. Kasi, pag wala pong ganon, mga brothers and sisters, every day, hindi mo kayo mauubusan ng trabaho. Tama po? Hindi kayo mauubusan. Kaya pag nagdahilan po kayo ng work, hindi kayo mauubusan ng work. Pagka ang kompetensya nyo ang Panginoon, tatambangan kayo ng work, ng diablo. Sige lang, sige lang. Sabihin mo, marami kang gagawin pagdating para sa Panginoon. Totoo po yan. Subukan mo, i-check mo yung sarili. Pero pag may umakay sa'yo na si kumarit-kumparit, hindi mo matanggihan kahit may work, sige nga po. Samahan ko muna, nakakaya kay kumparit-kumarit. Pero, kadalasan ng struggle ng tao pagdating sa salita ng Diyos. Hindi nag-struggle sila dyan. Kadalasan, laging mayroong malaking umang o anong tawag dito, temptation dyan. Ano po? Kaya sabi ni Pablo, dapat kayong manalangin lagi.
dapat, sabi nito, lagi namin kayong binabanggit sa aming mga panalangin. Gabit araw ay masikap namin idinadalangin na makita namin kayo. Okay? Sabi po ni Pablo, makita ng mukhaan at aming maibalik ang anumang kulang sa inyong pananampalataya. Anong sabi ni Pablo? Gabit araw, yung kanyang idinadalangin. Ano po? Yung prayer, gabit araw. Hindi lang sandali, gabit araw. Ano po? Siguro sa gabi, sa umaga, bago matulog. Ano po? Sabi ni Pablo, gabit araw ay masikap naming idinadalangin na makita namin kayo. Napakagandang panalangin. Kaya sana yung ating mga brothers and sisters dito, lalo yung ating mga senior citizen, hindi nyo na po kayang humayo. Hindi nyo na kayang pumunta sa malayong lugar. Pero yung panalangin nyo pwedeng makapunta sa malayo. Tama po? Yung panalangin nyo, makakarating sa malayo. Ipanalangin nyo po kami, mga minister, na magawa namin yung ministeryo ng Diyos. Ipanalangin nyo na makapagturo kami ng maayos. Tapos ipanalangin nyo na sana maraming kaluluwa pa ang maligtas dalhin ng Diyos sa church. Tama po? Idagdag ng Diyos sa church. Yung panalangin ay na gano'n ay napakaganda sa pandinig ng Diyos. Tama po? Kaya yung mga bagay na material, ang sabi, idaragdag na lang ng Diyos po yun sa atin. Eh? Kaya sabi mo dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi gaya ng aking mga ninuno na kapag lagi kitang lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin gabit araw. Sinasabi ni Pablo, lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin gabit araw. Diba? Yung prayer life ng isang born again ay napakahalaga. Yung prayer. Ano po? Sabi ng Bible, yung panalangin ng matuwid ay makapangyarihan. Okay? Kaya sabi ni Pablo, lagi kitang naalala. Sino ba ang mga pinag-pray niya? Sana alam nyo yung panalangin ng isang bata ganito. Ang panalangin ng isang bata ay laging nag-e-expect. Naman po? Humihingi lagi. Pero yung panalangin ng isang mature, hindi po laging humihingi. Ang panalangin ng isang mature, nakapokus na sa iba. Hindi na sa kanyang sarili. Tama po? Pag nagkaisip ka na, nag-mature ka na, ang panalangin mo, katulad ng mga tayo nung bata pa, ang panalangin natin lagi para sa ating sarili. Tama po? Sana magkaroon ako ng ganito, sana bigyan. Pero pag umipad ka na, tapos may mga pamilya ka na, may anak, ang panalangin mo sa kanila na, hindi na sa iyo. Tama po? Panginoon, sana yung mga anak ko, sana yung ganito, ingatan mo sila. Hindi ka na nagpe-pray ng para sa iyo. Sila na yung naaalala mo. Sabihin, yung sarili mo, hindi mo na laging sinasabi, bigyan mo ako ng ganito. Hindi, basta yung mga ito, ingatan mo sila. Tama po? Maligtas nawa sila. So yung panalangin mo, hindi na nakapokus sa iyo. Nakapokus na sa iba. Ganon din sa spiritual life. Kapag nag-mature po kayo, yung prayer po ninyo, hindi naman nakapokus sa mga bagay na gusto nyo. Nakapokus na sa iba. Pag nag-mature kayo, panalangin ko po, Panginoon, yung mga anak nyo, panalangin nyo na maligtas sila, yung mga apo, yung mga taong malalapit sa inyo, ay panalangin nyo sila. Sila na yung ministeryo ninyo. Hindi na tayo yung laging, Panginoon, bigyan mo ka ng ganito, sana magkaroon. Hindi na po yun yung panalangin ng isang tao nag-mature sa salita. Si Pablo, yung panalangin niya dito, mapapansin nyo, laging nakafocus sa mga brothers and sisters. Ano sabi niya lagi? Lagi kitang naalala sa aking panalangin. Lagi ko kayong inaalala sa panalangin. Ang panalangin ni Pablo, nasa mga Kristiyano. Wala sa kanyang sarili. Tama po. Kaya yung panalangin na mahalaga in the last days. Kaya sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ni Kristo Jesus. Ang sabi,
manalangin kayong walang patid. Walang putol. Tama po? Everyday prayer. Panginoon, wag tayo tumigil kung hindi pa nangyayari yung panalangin, lalo na sa kaligtasan ng mga tao yung magtitigil. Tama po? Kaya sabi ni Pablo, manalangin kayong walang patid. Tama po? Walang tigil. Okay? So, to pray without ceasing basically refers to recurring prayer, not non-stop talking. Thus, it is to be our way of life. Okay? We're to be continually in attitude of prayer. So, sinasabi dito, sabi niya yung panalangin na walang tigil ay hindi yung panalangin mamaya, hindi panalangin ko ngayon, mamaya. Sabi dito, this is your life. This is prayer is your life. Yun yung walang tigil. Prayer is your life. No? Hindi, kumbaga, every minute, yung prayer nasa sayo. Prayer is your life. Di ba? Buhay mo na yung panalangin. Pag hindi ka nakapag-pray, parang kulang. Hindi ka mabubuhay. Kaya sabi ko dito sa Ephesians chapter 6 verse 18, this is the prayer of Ephesian believer. Yung panalangin ng Ephesian believer, sabi pa ni Pablo, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito, maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Okay? At sabi, italangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Si Pablo, sabi niya, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. No? Yun yung panalangin na sinabi ni Pablo sa Ephesian believers. Alam nyo, every book ng New Testament laging may prayer. The prayer of Ephesian believer, the prayer of Philippian church, the prayer of Corinthian church, di ba? Yung panalangin ng Philippian church, ano sabi ni Pablo? Manalangin kayong walang patid. Ano po? So yung panalangin ng Ephesian believer, sabi ni Pablo, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. Eh paano kung hindi ako marunong manalangin? Di ba? Pero sabi ng Bible, kung hindi ka marunong manalangin, sabi po dito sa Roma chapter 8, okay, verse 26, Roma chapter 8, verse 26, sabi po, gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sabagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Sabi po, ang Espiritu ay tumutulong saan? Sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin. Kasi pag nag-pray tayo, di ba? Pag nag-pray kayo, laging parang words lang. Tama po? Pero dapat yung prayer natin ay mayroong desire galing sa banal na Espiritu. So sabihin natin sa Panginoon, Lord, ano yung kalooban mo? Pero kung meron kayong mga listahan ng panalangin, pwede niyong gawin, di ba? Maglista kayo ng mga prayer list niyo. So sa loob ng isang taon, ano ang ipapanalangin nyo? Para pag natupad yun, i-checkan ninyo. Tama po? Kung natupad yung prayer nyo, checkan po ninyo. Pinapad ng Diyos ito. So para po, makikita mo, tumutugon ba ang Diyos sa mga hinihingi ko? Ang problema lang, baka ang hinihingi po ninyo, maging milyonaryo kayo. Palagay ko, mahirap po dumating sa inyo. Kasi, kapag hiningi mo maging maging mayaman ka sa Panginoon, bibigyan ka hindi ng Diyos. Hindi ang Diyos magbibigay ng kayamanan sa iyo. Sabi ni Satan kay Jesus, di ba? Nakikita mo ba yung mga bagay na ito? Di ba? Ibibigay ko sa iyo ito, sambahin mo lang ako. Tama po? Sa Matthew chapter 4.
Kaya pag yan ang hiningi mo, bibigyan ka hindi ng Diyos. Gusto mo yan. Pero pag binigay sa iyo yan, malilimutan mo ang Diyos. Sino ang madalas tumatawag sa Panginoon? Ang mayaman at mahirap? Mahirap. Ano po? Yung mahirap, yung pulubi, yung mga balo na walang bagay sa kanila, lagi silang dumadain sa Diyos. Tama po? Kaya ang Diyos malapit sa kanila. Pero yung mga taong sagalang buhay, hindi nila kailangan ng Diyos. Inisip nila ano yung Diyos. Kaya di ba, yung sa globe leaders na nagkaroon ng voting system, mayayaman yung mga nandun. Nakita ko nga si, ano doon, yung artista John Wayne, yung isang mahusay na artista, nakaupo, tumatawa pa siya sabi nung nagsasalita, sabi, the God of Creator of the universe, zero, God zero, di ba? Nagtatawanan sila, di ba? Tinatawanan nila yung sitwasyon, yung senaryo na gano'n, tinatawanan nila yung Diyos, zero, di ba? Siyempre, ano nga naman, napakayaman ng California, napakaganda ng kanilang lugar. Bakit pa? Sabi nila, this is a godless town. Tama po? Ganon din po sa atin. Kapag ang Diyos inalis natin sa ating buhay, ay magiging terrible and miserable tayo. Tama po? Kapag ang isang bansa inalis ang Diyos, nagiging miserable ang isang bansa, dumadami ang wicked. Alam niyo ba yun? Pag sinabi. So, ganon ang nangyayari. Okay? Kaya sabi po dito ni Pablo, yung panalangin napakahal, the prayer of Thessalonian believers. Yung prayer ng Thessalonian believers, sabi po ito, manalangin kayong walang patid. So every book of the Bible, meron po silang identity sa panalangin. Ano po? The prayer. Tapos the prayer of Philippian believers, sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat. Ano po ang sabi? Ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Napakaganda yung sinabi ng mga Philippian believers. Sabi nila, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsama na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ipaalam. Iparating. Tama po? Iparating. Sabihin sa Diyos, Panginoon, ito yung bagay na kailangan. Ipaalam. So, ngayon, kung kayo ba ay mananalangin, maririnig ba? Makikinig ba ang Diyos? Alam niyo po sa Bible, may mga tao hindi pinakinggan at pinapakinggan ng Diyos. Okay? Sabi po sa Bible, sa John chapter 9, sabi po dito, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tama po? Alam natin, hindi pinapakinggan ng Diyos yun, ang mga makasalanan. Tama po. Kaya yung mga tao, nabubuhay sa kasalanan, hihingi pa sila sa Diyos. Sabi ng Bible, hindi sila pinapakinggan ng Diyos. Okay? Ganun din yung sinabi ng Bible sa Isaiah chapter 59. Sabi mo sa Isaiah chapter 59, okay? Sabi mo dito, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, ang inyong mga kasalanan, ang siya nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pa siya hindi nakikinig? Sabi po, ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Because of sin, ayaw ng Diyos tumingin sa prayer nila, ayaw pakinggan yung panalangin. Ano po? Bakit po? Sapagat ang Diyos napopoot sa kasalanan. Ano? Kaya ano po ang hadlang? Yung kanilang sin, sabi, because of sin, sabi niya, ano pa siya? Sino po ito? Yung Diyos. Tama po?
Ayaw niya makinig, hindi siya nakikinig. Because of sin. Ayaw makinig ng Diyos sa panalangin. Ano yung mga believer, yung mga born again, pag may kasalanan ba sila, makikinig din ba ang Diyos sa kanila? Hindi. Kailangan mo muna mag-repent. Ano po? At sometimes, kailangan mo muna tumanggap ng discipline. Tama po? Discipline. Kaya sabi dyan, dahil sa inyong mga kasalanan, yun yung dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi nakikinig. Pero ang Diyos ba nakikinig sa panalangin? Meron din sa Bible. Okay? Doon sa awit, binanggit po yun. Sabi po doon sa book of Psalm, okay? Chapter 91. Awit chapter 91. Sabi po, sabi po dito sa verse 15, sabi sa awit chapter 91 verse 15, babasahin ko po. Sabi, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Dito, may pinakikinggan ng Diyos. Ano po? Pero kung meron tayong sin, may kasalanan, hindi makikinig ang Diyos. Pero dito, sabi siya, tatawag sa akin, sa Diyos. At sabi dito, ako'y magiging kasama nila. Yung Diyos, magiging kasama mo. At magiging kasama niya sa kabalisaan. Sasagutin ko siya at pararangalan ko siya. Tatawag sa akin, sasagutin ko siya. Tama po? Kaya yung mga Kristiyano na matapat sa Panginoon, pag sinisikap niyong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, bukas yung pintuan ng langit para sa inyo. Sabi, tumawag sa Panginoon. Pero kung hindi sumusunod sa Biblia, hindi sumusunod sa Panginoon, kahit tumawag ka, walang sasagot. Kasi yung sin ay nagiging black hadlang. Tama po? Kaya sabi niya, pagkatawag ka sa akin, sasagutin ko siya. No? Sasagutin ka ng Diyos. Minsan nga, naisip ko nga sa Old Testament, hindi ba? Minsan, nagbabasa ako sa Old Testament. Alam niyo, sa Old Testament, mas malapit ang Diyos sa kanila. Alam niyo ba kung bakit? Yung Diyos sa Old Testament, directly, nakakausap ng tao. Si Moises, tama po? Si Moises, directly, nakakausap niya ang Diyos. Tama po? Tapos yung tinig ng Diyos, naririnig na si Abraham. Tama po? Si Abraham, nung dinala niya si Isaac, nung papatayin niya na sa Moriah, tinawag siya ng Diyos, Abraham, Abraham. Di ba? Nung sasaksakin niya na si Isaac, yung anak niya, tinawag siya ng Diyos. Di ba? Pinigilan siya ng Diyos. Ano sabi sa kanya? Abraham, Abraham, wag mo saktan ng bata. Di ba? Pero paano kung hindi narinig ni Abraham yung sinabi ng Diyos? Nasaksak niya yung anak niya. Di ba? Kaya iniisip ko, napakalapit ng mga taong ito sa Panginoon sa Old Testament. Kasi yung tenga nila, sensitibo sa mga spiritual na bagay. Tama po? Naririnig nila yung tinig ng Diyos. Sometimes yung angel nagdi-deliver ng message sa kanila nung wala pa yung Bible. Tama po? Pero ngayong panahon, magsasalita ba ang Diyos directly sa atin? Naku, mag-iingat po kayo. Kaya yung nagsasabi, uy, sinabi ng Diyos sa akin, delikado ka. Bakit nagsalita ba ang Diyos sa iyo? Through the Bible, it is possible. Tama po? Ang Diyos mangungusap sa iyo. Pag nagbasa ka ng Bible, ang salita ng Diyos nangungusap sa iyo. Pero pag sinabi sa akin ng Diyos, this is a danger. Tama po? Bakit? Nag-usap pa kayo ng Diyos directly? Tama po? Kaya, kung tayo tatawag sa Panginoon, sincerely, kung clean yung ating heart, maayos yung Christian life natin, sabi ng Bible, ang Panginoon tutugon sa iyo. Pero kung meron tayong sin, mga unrepentant heart, diba? Mga hidden sin, ang Diyos hindi makikinig sa iyo. Ayaw niya.
Siyempre, yung hidden sin, hindi naman nakikita ng tao yon, pero nakikita ng Diyos. Tama po? Hindi nagiging masunuri. Okay? Kaya prayers. Sabi po, the prayer of Colossian believers, sabi po, idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita. Upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil dito ako'y nakagapos. Sabi ni Pablo sa mga Colossian believers, please pray for me. Mabuksan niyo ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita. Pwede din po yan sabihin sa inyo. Kay Laway brothers and sisters, at saka Banilan brothers and sisters, please pray for me. Panalangin niyo yan na marami pang tao ang mabuksan ng puso sa pamamagitan ng salita. Ano po? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, katulad nyo, nagkaroon kayo ng parang desire sa mga spiritual na bagay. So, nandito kayo ngayon, nakikinig kayo, siguro dati hindi nyo naman ginagawa. Ano po? Kaya, dapat magkaroon ng maraming katulad nyo. Nagnanais din, nagdi-desire ng mga spiritual na bagay. Okay po? So, bakit kailangan natin mag-pray? Sabi, dahil sabi po dito, maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng ano? Tukso. Ano po? Kasi yung temptation, lagi nakaharap sa atin. Tinutokso ba kayo ng Diablo? Bago kayo mag-decide pumunta dito, meron bang dumaan temptation sa inyo? Wala naman. Pag nag-decide na kayo ng firm, hindi na susubugin ng Diablo kayo tuksuhin. Pero pagka nag-aalangan kayo, darating yung temptation. Sige na, huwag ka nang tumuloy. Hindi ba? Di ba? Pagod ka. Di ba? Pero pag nag-decide po kayo para sa Panginoon, ibig sabihin na firm yung heart nyo, covered by the words of God. Di ba? Kaya sabi po, para hindi tayo madaig ng tukso. Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. Ano po? Sabi, maging handa kayo, hindi ninyo nalalaman ang araw at oras. Di ba? Hindi niyo nalalaman kung anong araw o anong oras mangyayari yung pagdating ni Jesus. Tao po. Kaya nga, kayo ba, church, handa ba kayo sa pagdating ni Jesus? Yung sabi ng Bible, maging handa kayo. Hindi niyo nalalaman ang araw at ang oras eh. Tao po. Siyempre, dapat meron tayong ganitong mind. Naghahanda tayo. Tao po. Kasi nakikita natin na yung mundong ito ay papunta sa pagkawasak na. Okay? Manatili kayong gising at manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Tuloy ng Espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Manatili kayong gising at manalangin. Ang sabi po rito, manatili kayong gising. Spiritually, dapat lagi tayong gising. Ano po? Kung, alam nyo, kanina, mayroong doon sa Facebook, yung may pinorward sa akin. Ewan po kung nakita niyo yun. Pinocompute niya yung oras niya, kung ilang oras siya nagsiselfone. Pinocompute niya, ilang oras ka nagsiselfone. Sabi niya, this is your idol, di ba? This is your God. Kasi, mas maraming time nag-i-spend ka sa gadget kaysa salita ng Diyos. Ano po? Mag-spend, ilang oras tayo nag-spend sa gadget ng time? Lalo sa cellphone, di ba? Nakakatagal ba kayo sa cellphone ng 2 oras, 3 oras, 4 na oras, 5 oras? Nakakatagal ba kayo? Hindi ho. Siguro, enjoy na enjoy kayo habang nagsuswipe kayo. Di ba? Kaya sabi niya, kumputin mo yung oras kung ilang oras ka dyan, tsaka ilang oras ka naglalaan magbasa, manalangin. Kaya ngayon, sabi nung nagsasabi, this is your God now, kasi mas marami kang time para dito. Di ba? Maging yung mga kabataan,
Sa totoo lang. Tama po? Ilang oras nag-spend ng time sa technology? Mas mahaba. Pero pagdating sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, konti lang. So, bato-bato sa langit at tamaan ay sa pulo. Di ba? Totoo naman di ba? Kahit yung mga anak ko, pag pinagmamasdan ko, yung cellphone nila talagang parang sa CR. Pagpatulog ka tabi, kakain, nandyan sa tabi, talaga sabi ko, hindi na pwedeng maghiwalay, buti pa sila. Di ba? Minsan nga, tinago ko yung cellphone Hindi mapakali. Nasa cellphone ko, nasa cellphone. So, obserbahan niyo po yung behavior ng mga tao ngayon pagdating sa technology, di ba? Mas mainit ang ulo nila pag nawala yung technology. Di ba? Pero alam mo yung Bible, alam mo yung words of God, pagtabihin mo, ang dadamputin talaga yung cellphone, hindi yung Bible. Hindi, mamaya na yan. Di ba? Oh, hello, nandiyan ba kayo? Yes. Baka sinasabi nyo, sila lang yan, pastor, nasa likod ko. Hindi ba? Pero yung cellphone ninyo, sa totoo lang, mas mahaba yung time ng mga tao dito. Kaya pala yung Facebook, di ba yung Facebook, naka-curve siya? Naka-curve, nakaganon yung Facebook. Kasi pala yung tao na yun, lagi nakaganon. Lagi nakaganon. Lagi nakatingin na ganon sa Facebook. Kaya naka-curve siya, di ba yung small letter ng F. Tama po? Kaya pala siya naka-curve kasi lagi nakatingin siya dito. Di ba? Kaya yung mga tao, pag naglalakad, mamabangga na, wala pa rin pakailan. Minsan may nabangga, kababasa sa cellphone patay. Di ba nakaganon Minsan nga pag maglalakad ka dyan, mababangga mo talaga. Kahit minsan dito naglalakad ako, nagbabas ang ganyan, masasalubong ka hindi mo papansin, mababangga mo Totoo po yun, di ba? Kaya, sabi ng Bible, yung laman mahina. Opo. Mas malakas yung hatak. Kaya yung mga anak nyo, nako, habang maaga kung medyo limit lang, mga brothers and sisters. Kasi sa totoo lang, pag ang isang bata ay na-addict sa technology, sa mga games, ang hirap pigilan. Oo, ang hirap pigilan. Tignan po ninyo yung kanilang attention, yung kanilang focus, di ba? Ewan ko kung na-observe niyo po yun. Kasi ako na-observe ko yun sa mga anak ko. Di ba? Hindi sila mabubuhay ng walang cellphone. Walang technology. Tama po? Siguro yung mga edad natin ngayon, ako naman hindi pa ako ganong katandaan sa katulad sa mga lolo na sa likod. Siguro yung mga edad natin ngayon, medyo tayo hindi na ganon dahil sa yung time ng technology halos nag-rise pagpasok ng 20th century, di ba? Sa ating panahon ngayon, natindi. Kaya yung mga mapuputi ang buhok na, pero meron din mga mapuputi na yung buhok, adik pa rin sa cellphone, nakikita ko sa online. Di ba? Kaya sa tingin ko, aagawin talaga ito yung time natin para sa Panginoon. Di ba? Pagbabasa, pananalangin, sa church. Opo. Kaya, sabi ni Jesus, siya bumalik at naraknan sila natutulog. Sinabi niya kay Pedro, Simon, natutulog ka ba? Hindi mo ba kayang manatiling gising sa loob ng isang oras? O, ilang oras daw dapat tayo manalangin? Sabi ni Jesus, di mo ba kayang manatiling gising sa loob ng isang oras? Ilang oras daw? Prayer? Naku, sorry Lord, 1 minute lang ako, tulog na. Hindi ba? Sabi ni Jesus, 1 hour man lang. Mag-spend ka ng time. Pwede ba Lord, pag sabay yung cellphone tsaka prayer kasi mas matagal yun. Hindi ba? 1 hour. Sa cellphone, makakatagal ka ng 6 hours. Pero sa panalangin, mahirap.
tumagal ng 1 oras. Tama po? Pero, alam nyo, nadidisip talaga yung ibang Kristiyano. Nadidisip talaga minsan yung isipan natin. Tama po? Ako, lagi ako nakaharap sa laptop, magkatabihan, pero aral, tingin dito, aral, pero minsan, napapako din dito. Hindi mo, pwedeng alisin to. Pag may nag-message sa'yo, Pastor, di ba? Katulad kahapon, may mga message ko, hindi ko nababasa. Abala ako dito. Pag tingin ko, dahil message na ako, dami ng message. Walang response. Ano po? So, yung technology, sa bahay natin, sa bahay, paano nyo dinidisiplina yung sarili nyo? Ako, pagkadating sa bahay, yung cellphone, titignan kaya baga nakahiga. Magka inantok na ako, papatayin ko na yan. Mga 7 and 8 o'clock, patay na yung cellphone ko. Pinapatay ko po yung cellphone. Pag ako po yung matutulog, kasi dati nung bukas ito, abay, ang sarap ng tulog mo, nagre-ring. Madaling araw, may tumatawag pa sa'yo. May grabe naman ito. May istorbo po talaga kayo, di ba? Kaya, practice ko na po yan. Pag ako matutulog na, nako, pag mga 9, hindi nyo na po ako makakontak, patay na yung cellphone. Pinapatay ko po yung cellphone ko pag anong oras. Pag tutulog na ako, off na po yun. Kasi yung ano niya, yung radiation niya eh. Diba? Pag hindi mo siya pinatay, yung radiation niya, nandyan pa. Tama po. Matagal ko na pong ginagawa yan. Simula, matagal na. Basta pag natutulog na, cellphone, off. Kaya ho, bubuksan ko lang yan pagkatapos sa umaga magbasa Bible, prayer, bago bubuksan. So, practice lang yun eh. Mindset and discipline. Tama po? Pero pag hindi po ninyo na-overcome yun, kayo po ang i-roll out niyan. Tama po? Pag-gising nyo, asan ang cellphone ko? Ganyan po ang mangyayari sa inyo. Pag-gising nyo, ang kamay nyo, cellphone ka agad. Di ba? Hindi ba Bible wala? Yung cellphone ninyo yung sarili nyo. Kaya minsan na mapapansin nyo, bakit ganito? Parang ang lakas ng hatak nito. Tama po. Samantalang nung araw, hindi naman ganon. Diba? Kasi sabi ni Jesus, mas malakas yung tawag ng laman. Diba? Kaya sabi ni Jesus, hindi po ba kayang manatiling gising sa loob ng 1 oras? Try nyo. Subukan nyo manalangin ng gano'n. Panginoon, magsimula ako sa 10 minutes, 20 minutes, and 30 minutes. Ano po? So try. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo magpakatino, magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Tandaan po tayo sinabi dito, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya dapat, sabi dito, magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Yung prayer, mga brothers and sisters, itatawid po tayo sa lahat ng ating kahirapan, pagdurusa, itatawid po kayo ng panalangin. Okay? Magpakituloy kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at tumuhungan na mahanap ng kanyang malalapak. Siya'y labanan ninyo. Maging matatag sa inyong pananampalataya. Yan ang inyong nalalaman ang gayong hirap ay nararanasan ng inyong kapatid sa buong sanlibutan. Sabi po, magpakatino kayo, magbantay. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at tumuhungan. Yung diablo, saan po siya? Nasaan po yung battleground ng diablo? Nasaan yung battleground? Number 1, sa ating mind. Tama po? Sa mind. The second, sa ating heart. Sa ating puso. Yung pag-iisip at saka yung desire natin kung minsan niro-roll up ng diablo. Ano yung nais mo, minsan hindi nais ng Diyos. Kaya sabi niya, yung diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala. Bumugangal. Hinihintay kang bumagsak. Tama po.
Yan sabi, siya labanan nyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay mararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Kaya pag kayo ay nagnais lumapit sa Panginoon, pag nagnais po kayo makinig ng salita ng Diyos, malapit kayo sa Diyos, mapapansin po ninyo mas maraming temptation. Pero pag kayo po ay strong sa prayer and word, magtatagumpay po kayo. Okay? So, yung panalangin ay fellowship sa Panginoon. Sabi rito, pinahayag namin sa inyo aming nakita, narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Tunay ng ating pakikisama ay sa Ama, sa Kanyang anak na si Jesucristo. This is a fellowship. Ano po? Yung pakikisama, it is a fellowship with the Father. Yung prayer ay pakikisama sa anak at sa Ama. This is a prayer. Fellowship is a prayer. Tama po. Prayer is a fellowship. So kaya pag tayo nagpe-pray, nagpe-fellowship tayo sa Diyos. Tama po. Meron tayo makipag-fellowship sa Ama, sa langit. Di ba? So, dito yung time tayo nakikipag-usap sa Diyos. Po? So, paano ba tayo manalangin? Sa Mateo chapter 6, sabi po, kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Pagkasara mo ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. So, paano tayo mananalangin? Sabi ni Jesus, pumasok ka sa iyong silid. Pagkasara mo ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Tama po? So, yung prayer ay, it is a secret Christian life. Pumapasok ka doon sa atmosphere, sa divine atmosphere. Doon sa presensya ng Diyos, tama po. So, in times of prayer, pumapasok ka doon sa divine atmosphere. Doon sa presensya ng Diyos, di ba? Yung sabi, isara mo yung pinto. Hindi ka tulad ng panalangin ngayon, tama po. Yung prayer natin ay secret. Secret, tama po. Secret lang. Kahit hindi tayo nakikita ng tao, ang sabi dito, yung Diyos na nakakita ng lihim sa atin ang magbibigay ng gantimpala sa atin. Okay? Sa panalangin, huwag daw gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintir. Huwag daw paulit-ulit. Siguro ito yung panalangin na ginawa ng Katoliko, di ba? Paulit-ulit. Ako po, o bagay ng Maria, napupuno ko ng grasya, Diyos Pasyon, Buddha ko nagpala, Amen, Santa Maria, di ba? No, paulit-ulit, pabalik-balik. O, sige ganito, ay panalangin mo sila, di ba? Huwag daw yung paulit-ulit. Dapat yung panalangin mo man yung nilalaman ng ating puso. Dumulog tayo sa Diyos with a clean heart, di ba? So, saan ba nagsimula yung panalangin sa Biblia? Actually, sa Bible, in the Old Testament, si Seth, nagkaanak din si Seth ng isang lalaki, tinawag kanyang pangalan na Enos. Nang panahon yun, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sino ba si Seth? Si Seth ay kapalit ni Abel. Tama po? Nang pinatay ni Cain si Abel, si Seth ang ibinigay ulit ng Panginoon. Kaya simula kay Seth, nagsimulang tumawag ang tao sa Diyos. Tama po? Kaya doon nagsimula yung prayer ng mga tao sa lumang tipan. Okay po? So, nakikinig ba ang Diyos sa panalangin ng mga banal? Yes. Sabi po dito ni Moises, si Moises, pinakinggan siya ng Diyos. Okay? So, nung si Moises ay nanalangin para kay Joshua, nanalo si Joshua sa battle na yun. Tama po? So, panalangin ni David. Yung 72 chapters ng Psalms ay the prayer of David. No? Pag binasa niyo po yung panalangin ni David, 72 chapters, mga pagdaing niya sa Panginoon. Okay? Yung book of Psalms is more on prayer. Pag binasa po ninyo. Okay? Gusto kong basahin yan. Yan ang mahilig kong basahin, book of Psalms. Tsaka yung Proverbs, tsaka yung Ecclesiastes. Yan ang gusto ko lagi din nabasa. Lalo na yung awit. Aklat ng mga awit, masarap basahin po sa umaga. Okay? Panalangin ni Haring Solomon. Di ba? 2 Chronicles 7 verse 12. Nanalangin si Solomon. Pinakinggan ba siya ng Diyos? Yes. Di ba? Tinugon siya ng Diyos. Hindi lang binigyan siya ng karunungan, binigyan din siya ng kayamanan. Tama po? That is the prayer of Solomon. Okay?
panalangin ni Elijah. Si Elijah isang taong likas na gaya rin lang sa atin. Siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan. Hindi umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Si Elijah, sa panalangin niya, Panginoon, huwag mo paulan na yun sa 3 taon na kalahati. Tama po? 3.5 years, walang ulan sa Israel. Gano'ng kahirap walang ulan, di ba? So, tinugod siya ng Diyos yung taimtim niyang panalangin. Okay? And then, ang panalangin ni Jonah. Si Jonah ba, nanalangin nung nasa tiyan siya ng isda? Dininig ba siya ng Diyos? Yes. Si Jonah, nung inutusan ng Diyos, mangaral sa Ninive, tumakas siya. At nung siya tumakas, sumakay siya sa barko, at dahil nagalit ang Diyos, nagpadala ng storm, o hinanap ng mga tripulante, sino may kasalanan? Si Jonah ang natagpuan. So sabi ni Jonah, ihagis niyo ako sa dagat. Bakit kayo madamay, di ba? Nung inihagis si Jonah sa dagat, si Jonah naman ay nilunok ng malaking isda. So nung nasa tiyan siya ng malaking isda, nanalangin siya. Sabi niya, tinatawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati. Ako? Siguro, last hininga na ni Jonah yun, di ba? Mamamatay na siya, kaya humingi na siya ng tulong sa Diyos. Pero alam niyo, yung isda, inutusan ng Diyos, tama po? O sige, iluwa mo yan, ibalik mo yan doon. Ibinalik siya sa Ninive, tama po? Tumakas siya sa Ninive, pero ibinalik siya ng isda, malaking isda. Di ba? Kaya nanalangin siya, tinugod siya ng Diyos. So, si Abraham, nanalangin din para sa, nag-intervene din siya para hindi madamay si Lot sa Sodom and Gomorrah. Alam niyo ba yun? Di ba? Panginoon, huwag mong madamay yung kanyang kamag-anak. Okay? Si Daniel, kilala niyo ba si Daniel? Yung panalangin ni Daniel sa 10th dungeon, di ba? So, inihari siya doon sa loob ng lungga, nandun yung mga leon. Pero nanalangin siya, hindi siya kinain ng leon, hindi siya pinagat. Pero yung mga taong nag-akusa sa kanya, inihagis doon, hindi pa lumalapag sa lupa, ay sinagpang na ng mga leon. Pero si Daniel, magdamag. Siguro magdamag siya, nagkukwentuhan sila ng leon. Di ba? So, masarap yung buhay ni Daniel, kahit katabi niya yung leon, may peace of mind siya. Tama po? So, sabi ko ba, maging yung 3 kaibigan niya, hindi ba, pinahagis ni King Nebuchadnezzar sa loob ng pugon. So, yung mga panalangin nila ay naging tugon ng Diyos sa kanila. Okay? Si Nehemiah, kilala si Nehemiah, nanalangin siya para ma-rebuild yung wall ng templo. Tama po? Yung wall ng Israel. So, dinidinig siya ng Diyos, binigay sa kanya yung lahat ng favor. Okay? So, si Hannah, kilala niyo ba si Hannah? Sino si Hannah? Si Hannah ay isang baog na babae. Lagi siyang umiiyak pag nananalangin siya kasi nahamak siya ng asawa ni Eli, di ba? Ikaw wala kang anak. Tapos, lumuha siya sa Panginoon. Panginoon, alam niyo, binigyan siya ng anak. Ako. Kaya si Samuel ay unang-unang anak ni Hannah. Si Samuel. So, inialay niya sa Panginoon. Tapos, binigyan pa siya uli ng anak. Isang baog na babae na lumuha sa Panginoon, nanalangin siya, pero pinagkalooban siya ng Diyos ng anak. Ako. And then, what about your prayer? Diba? Maraming tao sa Biblia pinakinggan ng Diyos. So, sabi ng Bible, ang panalangin ng isang matuwid ay makapangyarihan. Brothers and sisters, I hope na hingin niyo sa Diyos anong gusto mong ipanalangin ko, Panginoon, para sa Iglesia. So, isulat po ninyo. Kasi importante po yung prayer ngayon. Halimbawa sa California, yung mga tao doon, sana kung dumaan sa isip nyo, isama nyo sila sa panalangin. Kawawa yung mga walang bahay ngayon. Tao po, homeless. Ang daming bahay na sila. Di ba naisip ko nga, parang nakita ko kanina na sabi ko nakakaawa yung isang nagpapatotoo. Umiiyak siya. Parang napaiyak din na naawa ako sa sinasabi niya. So, minsan yung mga tao na nagdadalamhati, pag malapit kayo sa Diyos, minsan maaantik din yung puso niyo sa kanila. Opo? Merong isang natira, nakita niyo ba yung isang bahay lang natira? Sabi niya, this is God's providence, ingingatan ng Diyos. Sa dami ng bahay na nasunog, yung bahay lang niya ang naiwan, hindi nagalaw, hindi nasunog.
Umiyak siya sa Panginoon, lalaki. Nakita niyo po, nagte-testimony siya. So, at totoo, mahali yung Diyos. Dahil may paniniwala at takot siya sa Diyos, pinoteksyonan siya. Di ba? Ganun ang Diyos. Kilala ng Diyos kung sino yun sa Kanya. Di ba? So, kaya ho, kung may time, isasama niyo sila sa panalangin na sana dahil diyan, magkaroon ng repentance sila at maunawaan nila yung Diyos na naghihintay sa kanila. Opo, kayo din, yung mga family, sana ilagi niyong ilagi sa kanila. Okay po, sa tayo po'y nanalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa aming buhay Kristiyano. Kung walang panalangin ay wala kaming kapangyarihan, wala kaming power sa aming Christian life. Kung walang prayer ay it is useless and nothing po, Panginoon. Kaya ilagay niyo po sa puso ng mga brothers and sisters na magkaroon ng pagtsatsaga, pagnanais, para po manalangin, lalo na sa mga huling panahon po, na nakikita namin yung malapit niyo po pagdating. Nawa po, hanggang sa Friday, ingatan niyo po kami sa aming pag-aaral at pagkikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po, ingatan niyo po kami sa aming mga patuloy. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much for the time.